dalawa, tatlo. Mahal tuntunin, kilalanin at igalang ang isa't isa. Ugaliin malinis ang sulit-aralan. Iwasan ang pag-usap sa katabi. Ayan. Milon, naalala mo pa ba ang ating namaraang talakayan? Sa tingin ko po ang talakayan natin na malamig kilalanin o nakarang araw ay tungkol sa pag-iwa. Tama ba, Muan? Opo, tama. Ayan. Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng panibagong talakayan. Ano ang makikita niyo dito sa harap o ano ang pinapansin? Sa katabi ng bahay po? Balon. May balon. Sige. Sige, ano ang nakikita mo, Milon? Ang nakikita ko po sa harapan namin, kaya sa tingin ko ay yan ay isang balon. Tama. Kaya naman nangyayari ko si Luwanaw, Hindayaw, Danaha at Muan, mapupunta dito sa harap. Ang gagawin ninyo sa loob ng balon na yan ay mayroong pira-pirasong mga larawan. Kumuha kayo ng tag-iis. Meron na ba? Meron na ba kayo nakuha? O pakita ninyo ito sa inyong mga kaklas. Yung sabay-sabay natin tumiyan kung ano ang pupuo nila ang larawan base sa mga pira-pirasong nila. Ulitin niyo ito sa harapan. Kung hinabay niyo po. Sige. Ngayon, base sa mga pira-pirasong larawan na yan, ano kaya sa tingin ninyo ang nais paliwatin sa larawan na inyong nabuo? Sige, Luwanaw. Tingin ko po, pinapaliwatin ng larawan na inyong nabuo. Tama kaya ang ideya ni Luwanaw Hindayaw? Sa tingin ko po, ito ay tama. Yan ay napakagaling na sagot. Ngayon, mayroon akong katanungan na nais kong pagtutulungan ninyo. Sa tingin ninyo, ano kaya ang panibagong paksang aking tatalakayin ninyo mga base lamang sa larawan na ilan? Batay sa mga larawan yan, sa panibagong paksa ng ating tatalakayan ay tungkol sa kultura at tradisyon. Sige, tignan natin kung tama ba ang Umupo muna kayo. Sige, tignan natin kung tama ba ang sagutan ni Dinong Danaha. Bilibin mo na Wanaw, maaari ka magpunta dito sa harap at hilahin ang tarik iyan at ipakita sa inyo mga kaklase kung ano ang ating tatalakayan. Napakahusay na nakatamang tulong sa sagutan. Ang panibagong paksang ating tatalakayin, basahin sabay-sabay sa pagbilang ng tatlo, isa, dalawa, tatlo, simula. Kultura at tradisyon ng Pilipino. Ngayon, bago natin iisa-isahin ang mga ang paksang iyan, ay aalamin muna natin ang layunin sa ating talakayan ngayong umaga. Nanyayahan ko si Lapos at pumunta dito sa harap at ikutin ang layunin. Kaya maaari ka tumuko. Basahin ninyo ang layunin, ang lahat ng mga babae, basahin ninyo yung sabay-sabay sa magbilang ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, simula. Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga pag-aaral ay inaasahang na ipapaliwanag ang mga kultura at tradisyon ng mga Pilipino, na isasadula ang mga kultura at tradisyon ng mga Pilipino, na papahalagahan ang mga natutunan tungkol sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, nalinaw lang ba ang mga layunin sa ating talakay ngayong umaga? Oo. Mabuti ko. Ngunit bago tayo magsisimula sa ating talakayan, ay nais ko lamang alam sa inyo na kung sino man ang makakasagot sa mga katanungan ay mayroong tagumpalay. Kayo tinatawag na nila ginto ng ilaman. Kung saan bawat ito ay may tumbas ng mga iba't ibang puntos. Ngunit, ibibigay ko lamang ito sa pagtatapos ng talakayan. Liwanag ba ang lahat? Oo. Kapag sinabi natin kultura, ano kaya ang ibig
sinabi ng kultura, ay may tumutukoy sa ano? Ikay tumutukoy sa mga tradisyon at pamumuhay natin ng mga ating sa mga kanunang mga Pilipino. Napakahusay. Talaga nahilig ka sa iyong class. Kaya naman, sa umagang ito, ay iisa-isahin natin ang mga kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Maaari ba pumunta dito sa harap, minilidayaw at buksan ang bubong iyan? Ang una natin tatalakayin ay ang pagmamahal. Ibasa na sabay-sabay sa ulilang ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, simula. Pagmamano, paggalang ng mga kabataan sa nakatatanda. Naintindihan na ba ang pagmamano? Oo. Kung gayon, kung may naiintindihan, nais kong magbigay ng halimbawa ang mga lang. Ang nagbago nito, halimbawa, ang ulan ko si Nelo, narinig ako sa kanya, narinig ako sa kamay at ako sa kanya. Napakahusay at napakatupang ng iyong kasimulan. Iyon naman ay sa aspeto na sa ating tahanan o hindi kaya sa ating bahay. Ngayon naman kapag sinabi natin sa paaralan, paano kaya natin isa sa buhay ang pagmamahal? Sa akin po, ang pagmamahal po ay parang sa dito po sa parang dito ay kung ikaw ay may puro na nakaharap na ikaw ay may magsasabi sa kanya na kung ito ay kumaharap sa sabi ng trabaho at madalang ako. Ayan, maraming salamat. Sang-ayon ka ba sa kasagutan ng Melon? Binibili ng walaw? Mabuti naman. Ngayon, dahil alam na ninyo, ay madali lamang sa inyo na piliin kung ano nga ba ang pagmamano. Sige, gusto ko pumunta dito sa harap sa binibili ng dalaw at piliin kung ano ang pagmamano at ilagay ito sa taas. Larawan ng pagmamano. Tama ba ang ilagay? Opo. Ngayon, lumakad na tayo sa ating kasunod na kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Yun para sa kasunod, upang makita ng malinaw ay nais kong paibutin ito, nawa na. Yan, nakita na. Ngayon, ay basahin dito ng sabay-sabay. Isa, dalawa, tatlo, simula. Bayanihan, pagtutulungan ng mga tao sa komunidad. Ayan. Ngayon, saan kadalasan makikita ang bayanihan sa komunidad? Marcosa? Makikita po natin ito sa iba't ibang okasyon, kagaya naman ng paglilipat bahay ng isa ng mga Pilipino ay magtutulungan na yung kanilang tahanan ay sabay-sabay na bubuhay para mas maging para force. Ayan. Maraming salamat. Ngayon ulitin ang sinabi ni Marcosa Lapus. Ito pang sinabing bayanihan, ito ay isa pagtutulungan ng mga tao. Ito ay naging tradisyon din ng mga Pilipino na kung ano mang mga usay mga mubali na sa balay, so dapat tabangan nila sa katapos sa mga tawid ng mga friends, tapos sa pagkakaroon sa balay. Napakarusay ng dalawa. Ngayon, gawa ng mabuti ang bayanihan. Nais kong silitayan at pumunta sa kapal
Pagbilang ko ng tatlo, kayo ay ibasa ang nasa harapan. Isa, dalawa, tatlo, sabay-sabay. Isa sa bayan, pagdiriwang bilang pasasalamat at pagpapakita ng kultura. Lanahan, sa tingin mo ano ang isa sa bayan? Ang isa sa bayan ay nagdiwang taon-taon. Sa bayan, kung saan nagkakasiyahan ng ng mga tao. Para may nilalagay si Ramana. Ang kita sa bayan ay kinakaawagalan ng mga Pilipino na kapag narating yung buwan na pagkakahan ng kanilang barangay. Nagbibigay sila ng tanda ng pagdiriwang ng tradisyon ng mga Pilipino. Didayo, tama ba sinabi ni Ramana Pagdanahan? Opo. Gayon man ay kung lapos, ikaw ay pumunta sa harapan at kumuha ng may mga larawan dyan at sa tingin mo, kunin mo kung yan ay tama at ganang isa sa bayan. Ngayon, Juan, tingin mo yan ay tama? Opo, tama. Ayan. Ngayon naman ay tayo ay magpapatuloy. Nandiyan ko si Lapos na ikutin. Ayan, maraming salamat. Gusto kong basahin ito ng mga lalaki sa pagbilang ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Paggalang ng magkulang. Pagiging masunurin At pagmamahal sa pamilya. Ayan, maraming salamat. Naintindihan mo ba kung anong pagala sa magulang? Opo. Ngayon nawa na, ginagalang mo ba ang iyong mga magulang? Sa paanong paraan? Siyempre naman, sila ay dahil magulang ang nila, dapat ang silang igalang at mahalagaan ng mga magulang ng pagsunod sa kanilang mga payo at pagsunod sa kanilang mga utos. Sa ganung paraan, ay dapat kita natin ang pagkakaroon ng Ayan, magaling. Ang milon, meron ka bang dala-dala na idea? Ang para sa akin po, hindi lang po sa ating hindi lang ang paggalang ng magulang, hindi lang po para sa ating bayan. Kaya nila sa paggalang ng magulang, ng bayan nila sa parang hindi sa pagkakaan ng bayan ko. Marcos, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Lord? Ayan. Ngayon, inanyahan ko si Muhan na pumunta sa harap at pumili ng litrato na kung saan ito ay nagpapakita ng pagkalang sa amin. Wow! Ayun, maraming salamat. Lalaka, tama ba ang larawan na pinagpilagay ni Muhan? At sa pagpapatuloy, ngayon, narako na tayo sa pamilya. Ang ko ang nawawan si Nawalaw at ikutin ang nasa harap. Ano ang ating pamilya? Kultura at tradisyon ng mga Pilipino? Pagpapasa ng sabay-sabay. Pamamanikan, tradisyon bago ang kasal ng mga Pilipino. Ano nga ang pamamanikan na lahat? Nasa atigan ng tradisyon bago ang kasal. Okay, may kadagdag ka ba? O may idea ka ba po ba? Ito po ay kadalasang ginagawa ng mga Pilipino lalo na dahil ito ay ang ating bansa ay isang Kristiyanong bansa at kinakailangan ng pamamanikan bago ang pag-iisang dibdib ng 2 taon. Tama ba ang sagot mo, Anilon? Tama po. Meron ka ba may idea ng Rosa? Ang ako pong maidadagdag ay sabi nga nila na ligtas mo sa ating mga Pilipino ang pagiging magalang. Ang pamamanikan ay isa sa mga paraan na kung saan ang isang lalaki kapag sila ay isang nag-iisang
tama ba ang sinabi na larawan ay ligayong nawanaw? Opo. Maraming salamat. Para malaman at makita natin ang kasunod na uri ng kultura at ng mga Pilipino, inanayaan ko si Ginoo Pio na sa mga anak at ituloy ito kanila. Ang alay na ito, iba sa sabay-sabay. Pagdiriwang ng Pasko, isa sa pinakamahabang pagdiriwang sa Pilipinas. Bakit pinabasa ang bigay ng ideya ng puso? Ang pagdiriwang po ng Pasko ay isa sa mga tradisyonal ng mga Pilipino at kadalasan ito ang pinakahihintay ng mga Pilipino sapagkat sa araw na ito, dito sila magtitipon ng mga pamilya na nagtatrabaho. Hindi kaya ito ang mga panahon na kung saan ay babahagi nila ang kanilang mga pagmamahal sa pamamagitan ng regalo at iba pang mga kasalukuyan. Maraming salamat. Ang galing lang sa mo. Pero sa tingin ko, may nailagdag sa ila. Okay. Sa pagdiriwang ng Pasko dito din at katulad ng sinabi ni Patos na kung saan mga pamilya ay magsama-sama sa pagdiriwang ng Pasko. At kapag yung isa sa pamilya mo ay panangin na sa bawas dahil na ay nakausapar lista at in this time is mag-usa sila ma-celebrate nila kung sa kaano nila. Ayon sa pagsasagot ng laruan? Opo. Dahil alam niyo na ang pagdiriwang sa Pasko, doon ka sa harap, ganaha, para uli na lang po sa larawan. Wow. Ayan, tama ba ang nilagay ng larawan? Sa ating pagpapatuloy, nais kong kumanta dito sa harapan si Ligayaw, pag-ikutin at nasa ating bahay. Ayan, salamat din tayo. Maaari ka na maupo dito. Ang pangpito na tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay pakibasa sa pagbilang ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pagiging magiliw sa bisita. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging hospitable. Naintindihan lamang ba kung ano pagiging magiliw sa mga bisita? Opo. Ngayon, kung naiintindihan ninyo, nakikita mo pa ba sa lipunan ito ngayon kung ano ang pagiging magiliw sa bisita? Sa makikita ko sa lipunan ay marami pa rin sumusunod o may kultura na pagiging magiliw sa bisita dahil na kapag meron tayo kapag inimita natin ng isang mayor, yung mga mayayaman, o kaya yung mga tao na nasa itaas ay talagang magiliw tayo upang makita nila na tuleka at tatagaw. Yan, maraming salamat sa pag-aaral ng ideya na lahat. At dahil sa ngayon sinalaman na meron pa pagiging magiliw sa bisita ngayon sa ating lipunan na sa anong paraan sa anong pangyayari okasyon ito nagaganap. Bukod na sa kanya ibinigay na halimbawa. Tapos, Isa sa halimbawa nila sa pagiging magiliw sa bisita, halimbawa kapag may birthday-han o listahan na kung saan yung mga pag nga dapat ay meron na inihanda na halimbawa kapag wala tayong pera, ngunit tayo ay dahil sa kataniyan ng mga Pilipino o sa kataniyan Pilipino, tayo ay mangutang ka para makulita o ikapahanda po sa pambisita. Hindi na makakita po din lang sa magastuhan na daw pero makita nila na welcome po ay yan, maraming salamat. Magaling lang po. Sumunod para may daragat pa si Marcosa. Sagot mo po. Ayan, masaya naman ako. Meron kayo natutunan at naunawa ninyo ang pampito, kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Ngayon, nais ko malaman kung meron pa bang mga katanungan ng ating mga mag-aaral ngayon? Wala na po. Kung gayon ay pupunta na tayo sa susunod nating gawain. Bago ang lahat, dahil muna ang ating larawan ay pupunta dito sa harap si Memon upang ilagay dito ang larawan na may kaugnayan sa pagiging magiliw sa bisita.
Kasi tingin ko po ay ang lahat ng grupo ay malimas sa akin kulang po sa pagkakanisa. Kaya kasi namin ginawa na ang grupo ay pagkalaw ay tumatawa na seryoso ang kanilang ginagawa. Ayan, napakahusay at alam niyo kung paano ba ninyo mapaunlad ang inyong mga kaunlad sa susunod. Ayan. Sa punto ito, nais ko munang malaman kung ang lahat ba ay may katanungan pa ba? Wala Ano na po? Kung wala na, may napansin ba kayo dito sa anuman? Opo. Ano kaya? Kung ang bagay na ito? Opo. Maliit na kubo. Ay, Maliit na kubo. ayan. Akala ko, ito ay maliit na kubo. At ang maliit na kubo nito ay sumisimulo sa bagay na gagawin natin ngayon sa oras na ito. Ayan, ang manuto, ang kinig ng mabuti. Tayong lahat ay kakanta sa bahay kubo. Alam mo namang alam yung kanta bahay kubo, tama ba? Opo. Kapag ang lahat ay nagsisimula na sa pagkanta ng bahay kubo, ibibigay ko ito kay Wilson, halimbawa naman. At kapag nagsimula na kantahin ang bahay kubo, ipapasok ito sa iyong katabi hanggang sa huling estudyante sa ilugan. At ingatan ang bahay kubo dahil kung sino ang makakanagla ay siyang bababasa ng putol sa iyong mga buwan. Nawaan naman ba? Opo. Bago ang lahat. Ayan! Tayong lahat ay kakanta ng bahay kubo. Pagbilang ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, simulan. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sarilo. Tumayo labot. Dahil nasa iwang na ang bahay kubo, maaari mo ba kunin ang isa sa mga katanungan na nasa pagkunin? Basahin sa harap ng iyong mga kasi at sulit. Ito ang katanungan. Ano ang paksa na ating tinalakay ngayong araw? Ang paksa na ating tinalakay ngayong araw ay tungkol sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Sa tingin mo, Indayo, tama ang kanyang sagot? Opo. Ayan, tayo ay magpapatuloy. Sa pagbilang ko ng tatlo, sabay tayo kakanta ng bahay kubo. Bahay kubo, kahit Ayan, buuan, dahil nasa iyo naman ang bahay kubo, kumuha ng isang katanungan. Basahin ito at sagutin. Bilang isang pag-aaral at bilang Pilipino, paano mo mapapahalagahan ang ating mga kultura at tradisyon sa mga araw-araw na buhay? Yung unti-unti na nakakalimutan dahil sa makabagong panahon. Kaya dahil isa po sa mga paraan kung paano maging preserve at hindi mawawala ang isang bagay ay kung gagamitin at isasabihin ito sa mga araw-araw. Lalo na kapag ang ating pagtutunan ng pansin ay ating mga kultura at tradisyon, kailangan natin ito i-apply pa rin at ginawa Pilipino sapagkat ito ang sumasalamin ang ating identidad. At kung mawawala ito, paano tayo magiging o magpapakilala bilang Pilipino? Magaling mo, talaga napapahulagan mo ang ating kultura. Ayon ka ba sa lahat? Para sa pagpapatuloy sa kapulit na tanungan, sabay natin katahin ang bahay kubo. Isa, dalawa, tatlo. bahay kubo. Ayan! Marcosa, maaari ka bang tumayo? Pakikuha ang katanungan at sagutin. Buwirin ang isa sa mga kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino at ipaliwanag ito. Sa pitong kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino, ang aking napili ay ang pagmamano. Sapagkat ito ang napaka-importante natin bilang Pilipino, sapagkat ito ang magpapakita sa ating paggalang, hindi lamang sa ating mga magulang, kundi sa ating kapwa, mamamayang Pilipino. Ano sa tingin ko yung dayo, may maaaring pagbibigay at kabuuan
at ipasa lamang ganon? Ayan, may mga sagot ng papel na bang lahat? Opo. Bibigyan ko lamang tayo ng 5 hanggang 10 minuto sa pagsasagot. Ayan, tapos na ang 10 minuto. Nais ko ipasa ninyo dito sa harap ng mga papel. Tapos man o hindi, sapagkat ako lamang ang magbawas ng dito. At para naman sa ating takdang aralin, tumingin dito sa ating telebisyon. Kunin ang mga cellphone. At sa tingin ko sa hanay doon ay sila nagdaya na ay hindi sila nagdala ng cellphone. Okay lang yan. At isisend ko lang ang link sa ating GC. May katanungan pa ba kayo? Wala na po. At yun po. Paalam